Sino ang tunay na mga magulang ni Danny? Walang alam si Mrs. Paredes. Ayon sa matanda, inampun lamang nila si Danny mula sa isang orphanage. Danny was only 3 years old at that time nang ampunin nila ito. Naisip ko na baka posibleng nakuha ni Danny ang gift nitong makakita ng future sa mga magulang nito. But that was just an assumption. Walang scientific basis na nakakahawa ang pagiging psychic. Nabanggit ko kay Mrs. Paredes ang tungkol kay Madam Suzanne at ang mga gagawing pagbisita nito kay Danny. Hindi mahirap kausap ang matanda, basta't para sa ikabubuti ng anak nito. At isa pa, tiwala na siya sa akin. Ayon pa kay Mrs. Paredes, posible daw na magkagustuhan kami ni Danny sa oras na ito ay mamulat at magising na mula sa pagkakoma. Nangiti lang ako sa posibilidad. Naramdaman ko kay Mrs. Paredes na genuine concern kay Danny. Nangangarap pa rin dito sa kabila ng lahat. Nang dumating sa ospital si Madam Suzanne ng hapong iyon, wala na si Mrs. Paredes. Nagtuloy kaagad sa kwartos ni Danny si Madam Suzanne habang kasama si Carl. Pinagmasdan ni Madam Suzanne si Danny at saka kinausap ito. Gusto naming makatulong, Danny. Sana ibuksan mo ang channel upang makita ko ang misteryong dinadala mo. Kumilos na si Madam Suzanne. Hinawakan ang kamay ni Danny. Idinay ng pagkapit dito. Ipinikit ni Madam Suzanne ang mga mata at nag-concentrate. Taimtim na animo na nanalangin. Tahimik lang kami ni Carla habang pinapanood ang animo ritual na nagaganap. Hanggang mapakislot si Madam Suzanne. Nagsisimula ng marahil ang visions. Nakita ko ang sarili ko sa kanya when I had the first shock of vision. Pero bigla niyang binitiwan ang kamay ni Danny. And when she opened her eyes, there was fear in it. Madam Suzanne, ang sabi ko sabay lapit sa kanya. Pero tumingin lang siya sa akin na parang wala sa sarili. Anong nangyayari? Manghang tanong ni Carla. Madam, ulit ko sa kanya. Pero umiling ito na parang takot na takot. I need to go, ang sabi. Nagkatinginan kami ni Carla, parehong takang-taka. Pero anong nakita mo? Tanong ko sa kanya. She didn't even bother to look back. Tuloy-tuloy itong lumabas ng kwarto. Anong nangyari sa babaeng iyon? Ang dismayado kong tanong kay Carla. Baka hindi pa niya napaprocess yung nakita niya, kung may nakita nga siya. Imposibleng wala siyang nakita. Haven't you seen the fear in her eyes na parang takot na takot siyang hindi ko maintindihan? Ganyan talaga ang mga psychic. Weird. Napamunting hininga na lang ako at tumingin kay Danny. Ang akala ko pa naman, matutulungan tayo ni Madam Suzanne na iyon. Why do I have this feeling na ikaw din gusto mong matulungan si Danny? Napatingin ako kay Carla. May gusto kang tumukin sa sinabi mo. Well, hindi naman imposibleng ma-inlove ang nurse sa pasyente, hindi ba? At sa comatose pa? Why not? Napailing na lang ako sa paninukso ni Carla. I can't believe na magagawa mo pang magloko despite of what happened. Alas 8 ng gabi natapos ang shift ko that night. Hindi ako agad dumiretso ng bahay. I felt that I needed to be someplace else para mag-relax, to put everything into perspective. Ang hirap i-digest ng mga nangyari in the past days. It was like a roller coaster ride. Sa mga pelikula lang nakikita ang mga ganitong pangyayari. Sino nga bang mag-aakalang mararanasan ko mismo ang mga bagay na ito? I went to a coffee shop to think things over. I ordered cappuccino. Hinigop ko ang mainit na kape at naramdaman kong gumuhit sa aking lalamunan ang cafe na taglay niyon. Hindi na naman ako makakatulog. But then again, naisip ko, sino ba naman ang makakatulog sa mga pangyayaring naranasan ko? Sino nga ba si Danny Paredes? Bakit niya nagagawang mag-send sa akin ng visions? Ano ang ibig sabihin niyon? At ano ang kinalaman niya sa nagaganap na sunod-sunod na pagpatay? Bakit nang hawakan ni Madam Suzanne ang kamay niya ay natakot ito? Nagmadaling umalis without saying anything to us. Ano ang nakita ni Madam Suzanne? Ano ang ipinakita ni Danny sa kanya na lubos niyang ikinatakot, ikinagimbal? Ang daming tanong. Hindi ko alam kung matutuklasan ko pa ang sagot o kung may kasagutan nga bang naghihintay ang mga bagay na ito. Then I realized, my peaceful and boring life have suddenly become an adventure. Isang nakakapangilabot na adventure. Ito ba ang sagot ng langit sa pagrereklamo ko sa aking buhay? Ang parusa sa aking discontent?
I was about to leave my office unfinished when a woman suddenly approached me and asked, "Excuse me, ma'am, pwede po ba kayong maistorbo sandali? We are just conducting a survey regarding the cafe. May pasasagutan sana akong form sa inyo." I looked up to look at her face. Then I froze in silence as I recalled her familiar face. "Ma'am," ang nagtataka niyang tanong habang nakatingin sa akin. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may takot na biglang gumuhit sa aking mga mata. Diyos ko, ang naiusal ko na lang. Kinabahan na ang babae. "Ma'am, what's wrong?" Hindi ako maaaring magkamali. Ang babaeng ito nakausap ko. Siya ang babaeng pinapatay sa huling mission na ipinakita sa akin ni Danny. Oh my God, hindi na pa nagaganap ang krimen dahil buhay pa siya. "I need to talk to you. Maupo ka," ang sabi ko habang nanginginig ang aking boses. Takang-taka ang babae. "I'm sorry, ma'am." Ang paumanhin niya agad. "But do I know you?" Takang-taka pa rin siya dahil sa reaksyon ko nang makita siya. "May mahalaga akong sasabihin sa iyo at sana paniwalaan mo," ang sabi ko. There was a hint of desperation in my bones and I hated myself for giving out so much emotion. Pero kung nakita din niya ang nakita ko, she would probably do the same. Siyang-siyang babaeng nakita ko sa vision na tandang-tanda ko pa. Maganda at sobistikadang mukha, maikling buhok, balingkinitang pangatawan, liban sa kanyang suotan. She wore a pink blouse. Sa vision naka-blazer siya na parang formal na kasuotan. Naka-formal siya noong patayin, noong maganap ang krimen. Diyos ko, parang hindi ko maaatim na magkatotoo ang vision na nakita ko sa inosenteng babaeng ito. Ngayon lang ako nag-care ng ganun sa buhay ng iba. And there was really an extra effort for me na matulungan ang babaeng ito. Make her realize na siyang maaaring maging biktima ng serial killer. Yet hindi ko alam kung paano siya papapaniwalain. "Your life is in danger." Finally, I blurted out. There was no other way to do it. Napahawak pa ako sa braso niya. Pero agad din siyang kumawala. Sa kanyang mukha, kita ko ang expression that says, "I am some crazy woman." I had to convince her that I was saying is true. Kailangan mong mag-ingat. Kailangan mong, "I'm sorry, miss." Ang bigla niyang awat. Pero marami pa akong gagawin. She seemed offended by what I said. Pero miss, tinalikuran na niya ako. It was as if she never wanted to hear anything from me anymore. Wala nga naman akong sinabi na dapat niyang ikasaya. It was a warning na walang basis. How would I expect her to believe me? Nakita kong lumawan na siya towards the counter. Napatayo ako sa kinauupuan ko. Sinundan ko siya. Kung tutuusin, nandali sanang pabayaan na lang siya. I don't care kung anong mangyari sa kanya. But I cannot run from my conscience. I still do care. No one would want her to die, that kind of death na nakita ko sa visions na isinalin sa akin ni Danny. "Miss, sandali," ang sabi ko na magkaharap kami muli sa counter. "Ma'am, what else do you want to order?" Tanong niya sa akin na professional voice. Dito ako natauhan. Hindi ko siya makukonvince if I will keep on harassing him. I need to mellow down to think things over I speak. Napabaling ang tingin ko sa mga muffins sa escaparate. "Bigyan mo ako nito for takeout," sabi ko sabay turo sa muffin. She looked at the girl standing beside her. Ito ang kumuha ng muffin para ibigay sa akin. I realized na hindi naka-uniform ang babaeng ito. She's not even wearing any name tag on her blouse. "Do you own the place?" Ang curious kong tanong sa kanya. "Yes, I do," sagot niya. "Do I know you from somewhere?" Tanong niya sa akin ulit. Nagbabaka sakali. Hindi ko sinagot iyon. Sa halip, "Parati kang nandito." He hesitated for a while, then answered, "Yes. Do you go home alone? Do you have a car?" Tanong ko, "What time do you usually close?" Muli siyang nagtaka sa mga tanong ko. Na-weirdohan. Napabuntong hininga ako as I realized my point of attack. "I'm so sorry." Napatango lang siya, pero halatang manghapa din. Kinuha rin mula sa assistant niya ang muffin, din inabot sa akin. "That would be 56.71. Muli in-unprofessional to. Inabutan ko siya ng 100. Inabot niya yun sa cashier. Then she came back to me. "Anything else?" Tanong niya sa akin. Pilit akong umiti kahit natatakot ako para sa kanyang buhay. I still remember very vividly the violent death na ipinakita sa akin sa vision ni Danny. She was stabbed plenty of times sa iba't ibang bahagi ng katawan. "Ma'am,
Pagtataka niya, din inabot sa akin ang sukli. I received my change na hindi ko na iyon binilang. Ibinulsa ko agad ang pera. I'm Charmaine, ang pakilala ko sa aking sarili. Inilahad ko ang aking kamay sa kanya. Tinanggap naman niya iyon. We shook hands. I'm Verna. So nice meeting you, Verna. Ang nasabi ko na lang as I turned to go. Tumango lang siya. Then I walked towards the door. Then lumabas na din ako. I can feel Verna's gaze following me. Habang naglalakad ako palayo sa cafe, iniisip ko pa din kung paano ko siya tutulungan. Kung paano ko sasabihin sa kanya that her life is in danger without sounding weird or crazy. Walang ibang paraan na maaari niya akong paniwalaan. Ilagay ko man ang sarili ko sa kanyang katayuan kahit ako ay mawiwerduhan. Pero what if mayroon na nakatakdang mangyari sa kanya ang trahedya? What if ngayong gabi na aatake ang killer para gawin ang nakita ko sa vision? Maaari ko pa bang iligtas si Verna? Mapipigilan ko ba ang nakatakda? Sadya nga bang ang purpose ng nakikita kong vision na ipinarating sa akin ng pasyente kong comatose ay para maging instrumento at iligtas ang buhay ng mga babaeng nakatakdang maging biktima ng serial killer? Kung ito man ang dahilan, papaano?